Gabi po sa inyo lahat. Basahin po natin ang aklat ng awit, Kabanata 100. Awit ng pagpupuri. Umawit sa kagalakan ang lahat ng bansa. Si Yahweh ay purihin, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa presensya niya at tumawit ng may tuwa. O si Yahweh ay ating Diyos. Ito ay dapat na malaman. Tayo'y Kanyang lahat. Tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang mga kawan. Pumasok sa Kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang. Umawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Napakabuti ni Yahweh. Pag-ibig niya'y walang hanggan. Pag-ibig niya'y tapat, tunay, at laging tapat kailanman. Tayo po ay manalangin. Diyos Ama makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka po namin at pinapasalamatan. Ibinigay po namin sa inyo ang pinakamataas ng antas na pagpupuri. Maraming po salamat, Panginoon, sa buong isang linggo na ipinagkaloob mo sa amin, sa buhay, sa kalakasan, at sa patuloy mong papatnubay sa bawat isa sa amin. Maraming po salamat, Panginoong Hesus, sa aming mga trabaho. Maraming po salamat, Panginoon, sa iyong pag-iingat at sa proteksyon ng patuloy pinapagkaloob sa bawat isa sa amin. Maraming po salamat. Panginoon, muli po ay hugasan din niyo ang aming makasalanan. Patawarin niyo po kami sa lahat ng karamihan naming puso. Maraming po salamat. Lord Father God, ngayong gabi, muli po ay kayo ang patuloy na manguna sa aming gawain to. Buksan niyo po ang aming puso at ang aming isip upang maisapuso namin ang iyong aral ngayong gabi. Na po ito'y aming hindi lang may pasapuso, kundi ito'y aming maisabuhay, Panginoon. Kayo po nawa ang siyang patuloy matnubay sa mangunguna, patuloy mo siyang bigyan ng iyong banal na espiritu at patuloy mong buksan ang bawat isang puso ng iyong mananampalataya. Lord Father God, nawa po ay patuloy na kayo ang maitaas ngayong gabi. Maraming po salamat. Ito po yung aming dinalangin at ibinabalik po kapurihan sa pinakabasong pangalan ng ay Panginoon Kristo. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Amen and amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ako rin po ay nagbabalik ng papuri at pasasalamat po sa ating Panginoon. Unang-una po sa lahat sa biyaya na pinagkakaloob po niya sa akin at sa aking pamilya. Pangalawa po sa pag-iingat at patuloy na kalakasan na pinagkakaloob po sa akin. Alam naman natin na sobrang init ito ng daang araw at still di pa rin kami pinapabayaan magkasakit. Pangalawa sa ministry, pinapatuloy na ginagamit niya ako sa ministry sa Dreamville sa mga bata upang makapag-share po ng Word of God sa mga bata. Isa yun sa malaking pribilege na binigay sa akin ng Panginoon na makapag-share po tayo ng Word of God sa mga hindi pa nakakilala sa Panginoon. And pinapasalamat ko rin yung pag-iingat niya sa akin sa pagpunta ko sa trabaho at pag-uwi. Andun yung pag-iingat niya sa akin. At marami pang dapat pong ipagpasalamat po sa Panginoon. Yun lamang po at maraming salamat.
tugma, daloy ng maraming awa, awit kang masagana. Turuan akong umawit ng awit yan sa langit. Sa bundok ako'y itindig, bundok ng iyong pag-ibig. Tulong mo'y dito nakamtan, pala mo'y ibigay. Ikaw ay aking aasahan hanggang kabilang buhay. Si Jesus ako'y hinanap nang ako'y maglagalang, upang ako'y maligtas, dugo niya'y ibinayad. Sa awa mo't kabutihan, buhay ko'y aking utang, hakbang ko'y iyong pangunahan, at nang di na maligaw ang abang puso kong handog, marapatin mo, Diyos. Tatakan mo ng pag-irog, tandang ako'y kay Jesus. O bukal ng pagpapala, awit ko ay itugma, daloy ng maraming awa, awit kang masagana. Turuan akong umawit ng awit yan sa langit. Sa bundok ako'y itindig, bundok ng iyong pag-ibig. Sa bundok ako'y itindig, bundok ng iyong pag-ibig. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, at tunay nga po na napakabuti ng Panginoon dahil muli ay tayo po ay sama-samang mag-aaral ng kanyang salita at patuloy na magpupuri at magsasamba sa kanya. Ako rin po ay nais na magbigay ng pasasalamat, magbalik ng pasasalamat sa Panginoon dahil sa patuloy niyang paggabay at proteksyon na binibigay sa akin, personally, sa aking pagkatrabaho, na everyday na po ako ngayon na pumapasok on-site. So, patuloy ko pong pinagpapasalamat sa Panginoon na hindi niya po ako hinahayaang magkasakit at patuloy na proteksyon sa akin sa pagpasok sa office. At ganoon rin po ay patuloy kong pinagpapasalamat yung patuloy na knowledge and wisdom na pinagkakaloob sa akin ng Panginoon, and yung provision niya sa lahat ng mga pangangailangan namin, maging financially or mga material na mga bagay. So, patuloy ko pong ibinabalik sa Panginoon yung lahat ng papurit pasasalamat. So, sa gabing po ito, ang ating pong pag-aaralan ay matatagpuan po natin sa Book of Psalms, sa chapter 18. Hayaan niyo po kung basahin ang ating pong talata na pag-aaralan sa gabing ito. Ito po ay matatagpuan natin sa Psalms 18 verse 2.
Sabi, "For God is my rock, my fortress, and my deliverer. My God, my rock, in whom I take refuge, my shield and the horn of my salvation, my stronghold." Tayo daw po bilang mga Kristiyano, Christ followers, we serve a God who is not surprised at all by what we face each day. Alam ng Panginoon kung ano ang nararanasan natin sa bawat araw, kung ano yung mararanasan natin at nararanasan natin. God is sovereign, so He knows all about panic, pandemics, chaos, and confusion na nararanasan natin. Especially these days, na nakakaranas tayo ng maraming uncertainties sa buhay na hindi natin inaakala na mangyayari ay nangyari. Pero ang Panginoon, He reassures us that He is with us no matter what we face. Binigay sa atin ng Panginoon ito ngayon bilang maging reminder, so we can go to it anytime we need reassurance of His presence. God gives us the 8 promises we can proclaim about who He is and how He helps us in all circumstances. So, una na po dito is, the Lord is my rock. Sabi nga po, in times of trouble, when we feel shaky with life circumstances, it's good to know that God is our rock, someone who is extremely strong and mighty, someone we can hold on to when we feel the earth moving. There is no one we can trust who is more reliable than the Lord. Ang Panginoon ay katulad ng isang malaking bato na kaya nating panghawakan, lalo na sa mga panahon na tayo ay nanghihina o nakakaranas ng maraming pagsubok. Dahil alam natin, ang Panginoon ay matibay at malakas na kayang sa anumang pagsubok, anumang bagyo na mararanasan natin, ang Panginoon ang siyang ating panghahawakan at ating sandigan. Kung matatandaan niyo po ang ilang lyrics sa kanta ng Cornerstone, "Rock of ages, cleft for me, let me hide myself in thee." Parang isang halimbawa nito ang isang bata na sobrang takot, at kapag ang isang bata ay takot, ang naisip natin agad ay tatampo siya sa kanyang magulang for protection. And once ang isang bata ay nakaranas na o nakaramdam na ng proteksyon galing sa kanyang magulang, magiging okay na yung kanyang pakiramdam. So, ang pangalawa po, the Lord is my fortress. When the word fortress refers to a person, it means that person is susceptible to outside influence or disturbance. The Lord is almighty. Ang Panginoon ay hindi basta-basta na natitibag or hindi siya basta-basta na-impluensyahan anumang bagay. He cannot be influenced. Nothing shakes the Lord. Natatandaan po ba natin yung kwento sa Bible when Jesus was brought into the wilderness for 40 days and Satan tried to tempt Him? Na sa kahit anumang tukso na ibigay sa kanya ni Satan, each time, the Lord responded in the same way. He used the words, "It is written," and he quoted verses straight from the scripture. Handa ang Panginoon sa anumang isasagot niya. Handa siya na ibato yung mga salita ng Panginoon sa anumang tukso na ibabato sa kanya ni Satan. God is our mighty fortress. Nothing is more powerful than our God. Nothing can defeat Him. Ang kalaban, sinusubukan niya tayong maging takot sa pamamagitan ng pagbibigay sa atin ng anumang mga bagay na maaari tayong manghina. Sinusubok yung ating pananampalataya sa Panginoon. But God is aware of His tactics and we can trust in His power. Ang Panginoon ay sigurado at hindi siya basta-basta matitinag kung ating siyang panghahawakan. Tayo bilang mga tao, bilang mga Kristiyano, marahil ay madali tayong matukso, madali tayong manghina. Pero ang Panginoon ay hindi basta-basta nang hihina at hindi siya basta-basta maimpluwensyahan ng anumang tukso ng kalaban. So, sabi nga na kaya nating panghawakan ng Panginoon. The Lord is our mighty fortress.
So, ang pangatlo po, the Lord is my deliverer. To deliver means that you are removed from pain or from a situation. At times, it could mean you will be delivered from whatever is going on around you. Katulad ng pag-deliver ng Panginoon kay Daniel from the lion's den. He was not physically delivered, but instead, God took the danger away by shutting the mouths of the lion. Na matatagpuan po natin ito sa kwento sa Daniel 6:19-23. God used an angel to ensure Daniel's safety. Dahil sa ginawa ng Panginoong Jesus sa krus na tayo ay kanyang itinubos sa kasalanan, we have been delivered from the penalty of sin. And God has also delivered us from the power of sin, because we are told, if the Son therefore shall make you free, you shall be free indeed. Darating ang panahon that we will be in new heaven and earth, where there is no sin, but where righteousness dwells. Sabi nga po sa 2 Peter 3:13. Dahil ang Panginoon ang ating deliverer. Siya ang maglalayo sa atin sa anumang kapahamakan, anumang pagsubok na makakaranas tayo ng mga sakit, anumang mga bagay na nakakapagpahirap sa atin. Dahil sa ginawa niya pa lang sa krus, tayo ay nailigtas na sa anumang parusa ng kasalanan. Ang pang-apat po, God is my God. All the attributes of God are wonderful. But what makes them so great is that God is my God. He's someone we can call on at any time of the day or night. Tayo ibinigyan ng Panginoon ng free access to His throne room when we invited to bring our petitions, knowing that God will answer according to His perfect will. Marahil may mga pagkakataon po na hindi natin mabatid kung ano yung mga bagay na gusto sa ating iparating ng Panginoon, yung mga will and yung nais ipagawa sa atin ng Panginoon, because His ways are higher than our ways, and His thoughts are higher than our thoughts. Sabi nga po sa Isaiah 55 verse 8-9. God loves us so much that He sacrificed His own Son, and when we accept Jesus and what He did for us, our Creator becomes our Father, and God becomes our God. We know that God cares about us. At sinasabi ng Panginoon sa atin that cast all our cares on Him. Na alam natin sa anumang mga pagsubok, anumang circumstances in life, God will work together for good. God is my refuge. A refuge is a shelter of protection from danger or distress. It is like finding a safe place during a storm. The fears we face about this pandemic cause even faithful Christian moments of unrest. Sabi na sa panahon na naranasan natin itong pandemya, maraming mga nangyayari sa paligid natin. Sabi ng Panginoon, we should keep our eyes on the Lord instead of focusing dun sa mga bagay na naranasan natin o na-experience natin during these times. Pang-anim, God is my shield. God provides protection for us. Alam natin na ang kalaban ay laging nandyan. Nag-aantay lang ng perfect timing para matukso tayong mga Kristiyano o tayong mga tao. But God reminds us that if we have accepted the Lord, we are God's children, and that the Spirit of God who abides in us is greater than the enemy who is in the world. If we remember when God told Abraham that he was Abraham's shield and exceeding great reward in Genesis 15:1, God cares for His own, katulad ng pag-aalaga o pagbibigay ng proteksyon ng isang ama sa kanyang pamilya. Lalo't higit pa
ang ating Panginoong Hesus. Number 7, God is the horn of my salvation. The horn is representative of Jesus' sacrifice on the cross. It is a promise of future protection for believers. The kind of horn meant is the deadly weapon of the wild ox. The horn is a sign of strength and a means of victory. God is the horn of salvation because He uses His power to secure and protect His people. God isn't the horn of our salvation merely to liberate us, but also to make us holy and righteous people who don't live in fear because we trust God. At panghulo, God is my stronghold. A stronghold is something that has been fortified so it is protected against attack. Gusto ko po yung idea that God has fortified us. He's given us His word which guide us and gives us His wisdom. God also told us in scripture kung paano natin susuotin yung full armor of God. With the full armor of God, we will be able to stand against the rulers, the authorities, and the powers of this dark world dito sa mundong ating kinatatayuan, as well as stand against the spiritual forces of evil. The full armor of God will protect us from the devil's schemes. Ito po yung matatagpuan natin sa Ephesians 6:10-18. Also, when Paul sought the Lord because of an infirmity, God did not remove what was hurting Paul, but instead, God reminded Paul that God's grace would be sufficient, for God's power is made perfect in His weaknesses. And that time, also, Paul realized he would be wise to boast about his weaknesses as well as his hardships and calamities in life, because in his weaknesses, God's strength is evident. Ito pong ating pinag-aralan sa Psalms 18 verse 2. It reminded us kung gaano kalawak yung kayang ibigay sa atin ng Panginoong proteksyon, kung gaano ka-powerful ang Panginoon, at kung gaano tayo kamahal ng Panginoon bilang kanyang mga anak. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon, anumang pagsubok, anumang circumstances na nararanasan natin in this life. Tayo ay patuloy na pag-iingatan ng ating Panginoon. Hindi niya tayo iiwan, hindi pababayaan man. Magsilbi itong reminder sa atin na hindi tayo dapat matakot, hindi tayo matakot sa anumang pagsubok na mararanasan natin, because God is our rock, my fortress, our deliverer, the rock who might take refuge, shield, and the horn of our salvation, and our stronghold. Patuloy nating ipanalangin yung patuloy na proteksyon na ibigay sa atin ng Panginoon sa bawat araw ng ating buhay. Sama-sama po tayong manalangin sa ating Panginoon. Diyos Ama, makapangyarihan sa lahat, patuloy kami nagpupuri, Panginoon, nagpapasalamat sa inyo sa gabing ito, Lord. Maraming salamat sa aral na ito na ibinigay niyo po, Panginoon, sa amin. Maraming salamat sa patuloy niyo pong proteksyon na ibinibigay sa amin. Sa verse na ito na aming pinag-aralan, sa Psalms 18 verse 2, alam namin, Panginoon, kung gaano niyo kami kamahal bilang inyong mga anak. At nawa, Panginoon, ang bawat isa ay patuloy niyo pong bigyan ng proteksyon at pag-iingat, gabay na ibibigay niyo po, Panginoon, sa bawat isa. Maraming salamat, Panginoon. Ikaw ang siyang patuloy na pumagitna sa aming mga buhay. Maraming salamat po. Sa inyo po namin ibinabalik ang lahat ng papurit pa sa salamat sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.
Sa magandang gabi po sa ating lahat. Sama-sama po tayo umawi at magpuri sa ating Panginoon. Tayo po lahat. I'm trading my sorrows. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. I'm pressed but not crushed, persecuted, not abandoned, struck down but not destroyed. I'm blessed beyond His curse, but His promise will endure. His joy is gonna be my strength. Though the sorrow will last for the night, His joy comes with the morning. I'm trading my sorrows, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying them down for the joy of the Lord. We say yes, Lord. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Ooh, la 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 la. La 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 la. La 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 la. Ooh, la 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 la. La 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 la. One more time, we say yes, Lord. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. We say yes, yes, Lord, amen. We say yes, yes, Lord, amen. We say yes, yes, Lord, amen.
Mula sa mga taga-Efeso 6:1-3. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangakong ikaw ay giginhawa at hahaba ang iyong buhay sa lupa. Ang ama'y papurihan, Anak, Espiritong Banal, ng mga taong nilalang at ng tanang sanlangitan. Amen. Aming Diyos, Panginoon, kami ay patuloy na sumasamba po sa iyo at nagpapasalamat sa presensya ng iyong mga anak na patuloy na naglilingkod po sa iyo, nagbibigay ng kanilang oras, talento upang maisagawa namin, Panginoon, ang aming mga gawain katulad nito, Panginoon. Kaya marami pong salamat. Marami ding salamat sa anak mo na ginamit, Panginoon, upang maghatid ng iyong mensahe. Pagpalain mo siya, Panginoon. Ikaw ang patuloy na kumatagpo po sa Kanya sa anumang mga bagay pa o naisin pa sa buhay. Patuloy mo siyang gamitin, Panginoon. Ama, sa pagkakataong ito, pamamagitan ng pagkataas ng kamay ng iyong amang lingkod, igawad mo, Ama, ang iyong makapangyarihang bendisyon. Ang biyaya ng ating Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Ama, ang pakikipisa ng Banal na Espiritu, ang siya na mag-ingat at mag-ampon sa atin mula ngayon at magpakailan-kailanman. Amen.